Ngayon po ay ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Kapag tayo ay invited sa isang okasyon, paano tayo naghahanda? Paano mo inihahanda yung sarili kapag invited ka sa kasalan, sa birthday, sa wedding anniversary? Paano mo inihahanda ang iyong sarili? Di ba tinatanong natin kung ano ang attire? Kung formal, kung barong, o abnormal ba, o semi-formal? Tinatanong natin kung anong kailangang isuot. At talagang naghahanda tayo. Nagpapagupit pa nga yung iba nagpapamakeup pa. Kailangan presentable tayo pag pumunta tayo sa isang okasyon. At pumupunta tayo doon, mga kapatid, hindi para manggulo. Dumadalo tayo ng kasalan, ng birthday, para makipagsaya, para makipagdiwang. Ang intensyon natin ay positive, hindi negative. Hindi tayo pumupunta sa birthday at pagkatapos makikipagchismisan lang tayo doon at magsasyaron pa tayo pagkatapos. Wala ka nang regalo, nag-uwi ka pa. Tama ba yun? Alam natin, hindi. Ang tamang bisita ay dumadalo, nakikipagsaya at nagdadala ng regalo. Mga kapatid, kung mapapansin po natin ang mga pagbasa ay nagpapatuloy sa diwa ng pagpapakain ng Diyos. Nagpapatuloy simula pa ng ilang linggo na pinapakita at itinuturo sa atin ng mga pagbasa na ang Diyos ay handa tayong pakainin, busugin, at nais ng Diyos na tayo'y makasalo niya sa kanyang piging. Nagsimula ito dun sa pagpaparami ng tinapay at alak. At ngayon sa unang pagbasa sa aklat ng Kawikaan, anong sabi ng Diyos? Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ninyo ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo'y mabuhay at ang landas ay tahakin at daanan. Yung mabuting landas, yung mabuting pagkain, yung pagkain buhat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, patuloy na pinapahayag ng ating Panginoong Kristo na siya ang pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Siya ang pagkain buhat sa langit. Ang sino man daw kumakain sa Kanya at umiinom ng Kanyang dugo ay hindi na mamamatay magpakailanman at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na si Jesus ang ating pagkain bilang mga Kristiyano. At sa natin niya natatanggap? Sa banal na misa. Paulit-ulit na sinasabi sa atin, yung ordinaryong tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, hindi dahil sa pari, hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang nagpapabanal ng tinapay at alak. Kaya nga pag tayo nangungumunyon, kapag sinabi sa ating katawan ni Kristo, kahit sino pa nag-abot sa atin, pari, lay minister, katawan yon ni Kristo. 100% plus 1. At naniniwala tayo na talagang si Jesus ang ating pinagsasaluhan sa banal na misa. Sakramento ng katawan ni Kristo. Ang pagkain ng ating katawan at kaluluwa
ang pagkain na bumaba mula sa langit. At ang sabi niya, ang kumakain sa Kanya ay mabubuhay magpakailanman. Kaya nga, ang banal na misa, mga kapatid, ay isang banal na pagdiriwang. Kaya pag tayo nagsisimba linggo-linggo o araw-araw, dapat inihahanda natin ang ating sarili, physical man o spiritual. Kung paano pagpupunta tayo sa birthday, sa kasalan, lalo na formal, di ba nag-aayos tayo ng sarili? Hindi tayo nagsisimba ng nakasando lang na parang nautusan ka lang bumili ng suka. Physically, nihahanda natin ang ating sarili. Di ba hindi tayo kumakain isang oras bago magsimba? At spiritually din, kapag alam natin na tayo may mortal sin, tayo'y lumalapit muna sa sakramento ng kumpisal. Napakahalaga, mga kapatid, na inihahanda natin ang ating katawan at ang ating kaluluwa sa pagtanggap kay Kristo sa banal na misa. Kasi kung hindi tayo handa, kung iba ang ating intensyon sa banal na misa, wala talagang magiging epekto si Kristo sa atin. Wala talagang magiging epekto sa buhay natin si Kristo kung hindi tayo handa. Alam ko minsan, o baka madalas, maraming Katoliko ayaw na magsimba dahil sa aming mga pari. Patawad po. Alam ko minsan may mga anak ng mga taga-simbahan ayaw na magsimba. Ba't naman ako magsisimba, Father? Yung nanay ko nga puro chismis ang dala sa bahay namin. Yung nanay ko nga, kaaway yung lahat ng kapatid niya. Yung tatay ko nga, nagsiserve sa simbahan, lasinggero. Paano naman ako magsisimba, Father? Alam ko, alam nating lahat. Kung minsan, ayaw na nating magsimba kasi pag tayo nasa misa, para tayo yung mga dumalo sa handaan na hindi na nga nagsuot ng maayos, wala nang ang dalang regalo, nagsyaron pa, at puro chismis pa ang dala sa loob ng okasyon hanggang paglabas. Puro negative, puro chismis, puro paninira. Di ba nakakalungkot kapag nagsisimba tayo, tas ganun yung naririnig mo, ganun yung nararamdaman mo, talagang walang epekto si Kristo sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng paanyaya ng ating Panginoong Hesus sa atin sa Ebanghelyo. Natanggapin natin siya sa banal na Eucharistia, sa kanyang salita, sa kanyang katawan, upang tayo'y mabuhay. Yun ang palatandaan na tunay mo siyang tinatanggap, nabubuhay ka, nagiging positive yung pakiramdam mo, nagiging positive ka sa buhay, nagkakaroon ka ng pag-asa, nagkakaroon ka ng bagong lakas. Hindi ba yun ang paanyaya sa unang pagbasa? Bitawan niyo yung lahat ng kamangmangan. Kumain kayo ng pagkain ng katotohanan. Doon mo malalaman kung talagang napaghandaan mong tanggapin si Kristo. Pag uwi mo, positive yung dala mo. Paglabas mo ng simbahan, masarap yung pakiramdam mo kasi pinakain ka ng Diyos. Kasi pinakain tayo ng Diyos, binigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Paalala to sa ating lahat, paalala din sa aming mga pari, sa mga nagsisimba, sa mga naglilingkod sa simbahan. Huwag tayong maging hadlang para ang iba ay hindi na magsimba at dumalo sa piging ni Kristo. Sayang, sayang mga kapatid, ang pagkain ng ating katawan at kaluluwa
Sayang at wag nating sayangin ang banal na misa kasi hanggang ngayon patuloy na iniaalay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. Patuloy na tayo'y binubusog, minamahal ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kasi ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Handa niya tayong tanggapin, handa niya tayong patawarin, at handa niya tayong pagpakainin upang tayo'y mabuhay at makapagbigay ng buhay sa ating kapwa. Kapag ikaw ay buhay ang dala mo sa iba, nagiging katulad ka ni Kristo. Pero pag ang dala mo, sa kabila ng pagtanggap mo ng katawan ni Kristo sa misa, ay kadiliman, kamatayan, kapag ang dala mo ay negative, maliwanag, hindi ka karapat-dapat kay Kristo. Lagi nating ihanda ang ating sarili, pisikal man o espiritual, at huwag nating sayangin si Jesus, ang Diyos na nagmamahal sa atin na nasa banal na Eucharistia.